Hindi ko nakikita yung kulit niya. Boy. Ayan. Kumusta ka? Kumusta ka muna? Alam mo na surprise din kami na nagkatuwa na you're here. Yes po. So, kumusta ka naman? Ay, actually po, share ko lang din, parang ang tagal ko po talaga hindi nakagawa po ng pelikula. I mean, minamanifest ko po talaga na sana Lord magkaroon po ako ng isang pelikula. Kasi, like po sinabi po ni Direk Joel, nakakamiss nga po rin po talaga na para pumasok ka ng sinihan, andun yung mga tao, manood kayo ng sine, kasama yung family. Una-una sa lahat, magpasalamat ako sa ating mga writers at saka kay Direk Benny. Kasi, unang meet ko pa na kay Direk Benny, hindi na parang in-engage agad kami na parang okay collaborative lang tayo dito, kung ano yung magiging masaya, makakatulong sa ating palabas, gawin nyo lang. So, bilang ako, hindi na po ako parang nahirapan. Sabi ko, ang open pala ni Direk at ang ganda po ng role. So, isang magandang blessing po ito, kaya sobrang happy ko po na mapasama dito sa samahan ng mga makasalanan. Dahil blessed din yung mga cast ko po dito. At then si ang ating Ginoo, David Licauco. At syempre ang ating napaka-sexy, Sanya Lopez. May Kuya Germs. At si Beto po pala. Iba rin yung pumanap ko. Sorry po. Si Beto. At syempre, isa talaga gusto kong pinapangarap makasama sa isang screen sa ating channel. Ayan. Kasi ano ba yan, veterano yan. At si Direk Joel, nakakamiss po siya makatrabaho. Lahat po, sobrang nag-enjoy kami. Mapa-off-cam, sobrang enjoy lang. Para lang kami naglalaro. At sana po, maging successful po talaga. And we're happy. Thank you. Boy, yes, hindi naman kaila. Parang may isa ka sa medyo controversial. Okay. Ano na lang? Ang ganda po ng pelikula. Ayun na. Ayun na nga. Bilang sa ating samahan, ikaw sa'yo na lang. Ano lang yung gusto mong ibahagi o i-share sa mga naglalaban? Sa ating samahan po? Sa mga naglalabasan ngayon about you, ano lang yung kaya mo o gusto mong ibahagi sa amin? Ito po, ito para sa akin, napakaganda nitong pelikula. Ang dami nitong Beto, bakit ba? We'll be right back. Ang daming aral na para pumasok sa akin dito sa movie na to. Kaya isa lang sa masasabi ko, sa lahat ng mga makasalanan, may chance po magbago. Oh, yes! And that's all. And then, ito ba yung clip ko? Ano ang numero mo sa balota? Ayan, ako, Ate Rose, maraming salamat. Tuwala naman natin ngayon. From GMAnetwork.com, Miss Maine Aquino, Miss Maine. Poor Buboy. Kilala na po kayo bilang mga mahuhusay na comedian sa TV. Nagkaroon po ba kayo ng adjustment para sa pelikula and kung meron man you tell us about it? Dito po syempre first time ko pong makatrabaho si Direk Benny and napanood ko po yung mga pelikula niya. So, ang tagal ko rin po hindi nagpelikula. So, tapos ano pa to, sinod namin sa Vegan, amongst other things na ginagawa namin. Wala naman po masyadong adjustment. Actually, sawang-sawa na po ako kasi kasama ko na naman si Bertong siya si Buboy. Hindi naman naramdaman niya. Pero, ang isa dito ang dami ko pa rin natututunan. Like every day, dito sa mga sinabi nila lang lahat. Ang dami ko pa rin kong natututunan sa almost 20 years na po sa industriya from Starstruck. At yun nga, medyo may kaba. Kasi si Direk Ben, nagkaroon kami ng conversation pagdating namin doon. Ang saya-saya. Pero kapag kasi ang director mo ay ang writer din ng pelikula, you have to take that very seriously and be extra talaga. Kasi talaga kami, paano yan, Direk? Well, let's watch this. Ano yung nangyayari sa'yo? Saan? Ano yung nangyayari sa'yo? Ano yung nangyayari? Dali na! Ano ko ba nakalimutan ko na yata? Ay, hindi mo. Eh, kasi, Hindi pa palabas siyempre, na. alam ko ni Direk. At, alam ko ni Direk na ano kasi, siyempre, iba-iba siyempre ang approach siyempre ng iba't ibang director. Siyempre, pag medyo may hindi ka na, ay, nakita na gano'n. So, Paano nga hindi
i-shoot yung isang eksena. And grabe yung binigay niyang freedom sa amin. To an extent, of course, pero sabi ko, grabe, one take? Talaga? Tapos nung nakita ko sa screen yung preview, ganda! Totoo yung kung pwedeng manalo ng best picture kung MMM. Yes. Ganda nga. Hindi, wala kang direct, kailangan ko 10,000. Totoo yun. Thank you po sa question. Naku, sa akin napaka-challenging itong nung trailer na to. Kasi first time na dalawa ang role ko. Oo. Isang mayor demonyo at isang scammer. Pero kambal sila. So medyo ang hirap na kung paano mo i-ibay yung isa. So pag hindi ko, mapag-ibay. Tapos iba naman yung scammer. So, ang nakakatawa-totoo, binibigyan ng freedom ni Derek. Pati, alam niya pag talagang okay, role na niya. Pero pag hindi, so, sorry po, Derek. So, pero, masaya itong samahan na ilalala na. Siyempre si Sir Joel, si Sir Sinima, si Sir Jun, ako lahat. Grabe, iba't ibang flavor to, iba't ibang sinig ang mix. Ang asin, no? Tapos, talagang iba-iba. Tapos, so, napakasaya ng samahan na ito. At marami kang natutunan, marami kang... actually, ang nakakatawa din yung after na ng taping eh. Iba yung ating pagkakain. Pagkakain tayo, mapapwentuhan. Let's all watch this. Boy! Una-una po sa lahat, sinasabi ko po, parang, mahirap po kasi talaga ang comedy. Sobra. Pero dahil po sa mga kasama ko talaga, sa sobrang kakulitan ko lang din, I just be myself lang po. Akit lang. Okay, Sa English, basta nagiging makasarili lang po ako. Makasarili. Yun na po, sobrang yung kulit ko kasi, kahit saan ko po iba po, sa bawat karakter, nakaka-react po. So yun po yung parang magic sa isang eksena eh. Kapag yung bumabatuan ng linya, naiintindihan ng co-actors mo, co-actors mo. So, hindi gagana ang isang komedyante kung hindi rin gagana yung isang kabatuan mo ng linya. So, tulungan. Ang galing mo po. So, kaya po parang yung chemistry talaga. Yung nakita ko nga po doon sa parang, kung nag-shoot tayo direct. Laika. Basta photoshoot po kami. Photoshoot po kami. Nakita ko po yung mga actors and actors. Sabi ko, grabe, dahil ko pala talaga. Look test. Oo, malata. Yung nag-look test po kami, sobrang natuwa po ako, sobrang, nakakakaba din. Kasi ang dami, paano mo ilalabas yung sarili mo dito, paano ka mag-stand out, or paano ka man lang papantay sa mga magagaling din actor. So, was fun po. Thank you. Maraming salamat, Miss May. Miss May, nakita tawagin natin Mr. Roel Mendoza. Thank you, Master Showman. Pakabol lang yun, okay? Then, gusto ko yung tanongin yung mga pokpok. Yung yung pokpok? Si Dizel? Dizel, si Jade. Si Jade, ayan. Ang gaganda ng mga pokpok. Yung nakalagay dito eh. Sa Ronin, like si Dizel, dito na nakitang masaya. Dahil huling teleserye niya, laging galit eh. So paano nyo yung role niyo sa prostitute, inaral niyo ba yan o natural na lang lumabas yung magiging masaya? Inaral niyo ba yan? Mataranda o? Inaral niyo ba? Sa akin po, opo. Inaral ko kung paano magsalita, gumalaw. Actually, dinagdagan ko rin ng mannerism yung character ko. Like, may mag-chewing gum. Yung first scene po kasi namin, sabi po ni Direk, masyado pang decente, kumbaga. So, kailangan mo mas wild, gano'n. Mas garampingat pa. Opo. Yagat din. Yes, yun. Kay Jade naman. Jade? Ang ganda naman nito si Jade. Oo, parang si Jade. Parang sunshine blues, ano? Thank you po. Sige, first movie mo ba to, Jade? Yes po. Ayun. Okay lang ba sa'yo yung kaagad ang role mo?
prostitute agad yung binigay sa yung role? Sa akin po, nung nalaman ko na ganun yung role ko, parang kinabahan ako and na-challenge ako, to be honest. Kasi first time kong gaganap ng ganung role. Kasi lahat ng role ko mahinhin, ganyan. Okay. Tapos, syempre ilang months din po ako nanood ng role ng mga prostitute, gano'n. Tapos parang isang araw, nung first day ng taping namin, sabi ni Direk sa akin, bakit aminin mo may blonde ba na buhok na may hen, ganyan? Mag-ipokpok ka, tumuwad ka, ganyan-ganyan. Tumuwad ka. Tumuwad ka. Sabi mo ni Direk, basta alalahanin mo ng character lang to, hindi ka ganito in real life. Pero sobrang sayo, yun po. Ayun. So kayong dalawa, sinidus nyo si David. Ay dalawa. Yes po. Ayun. At ano ba, madali bang masidus ko si David? May ano? Mahirap po. Or ano? Alam niyo, pumipigil lang siya, pero... Baka loob-loob yan. Then, nakita namin sa trailer. Parang nagdatakma ka kaagad eh. So, kwento mo yung eksena na yun. Yung eksena na yun. Paano, one take lang po ba yun? Or... Yung sa akin po, ilang take yun. Alas yung sigaw ni Direk sa loob, rinig na sa labas na, tumuwad ka, Jay! Tumuwad ka! Ganyan-ganyan! Tapos pinag-uusapan na po ako sa loob na, oo, 19 years old lang kasi yan, ganyan-ganyan, first time niya. Ganyan. Tapos syempre po ako parang nakatingin na sa akin lahat, tapos ilang take na. So parang, sige, gawin ko na lang, ganyan-ganyan. Pero nung nakita ko naman po yung kinalabasan, maganda lang. Okay, congrats. Thank you. Sa pagtuwad, ha? Na-achieve mo siya. Si Lizelle, ikaw naman Lizelle, I'm sure familiar ka naman kay David, di ba? Mas magkakilala na kayo. Actually, hindi po. First movie ko na lang din po ito, tsaka first time ko lang din po sila makatrabaho din. Si David, pero si Alexander po nakatrabaho na rin po before. And first time din po kay Direk. At ayun, sobrang kinakabahan po ako kasi bago siyang experience for me. Karamihan po ng role ko, laging mataray, kontrabida, ganyan. Tsaka first time din po sa film. So, doon ako medyo kabado po talaga. Pero nung nakita ko naman po yung mga kasama ko, grabe, mga veteranong actor naman. Sobrang dali lang po katrabaho. Yung eksena po namin ni David na yun, nung una, natatawa siya, natatawa din ako. So kanya magtutumawa sa akin kasi kailangan karirinan dito. So, ayun, yung natatakma, wala naman natakot sa'yo, di ba? Wala ka natakma? Joke na. Ano lang po yun? Kung wagi na. Nasa galaw-galaw lang. So, ayun, komportable naman po ako sa kanilang katrabaho. Tsaka, very guide naman po sa amin si Direk. So, one take lang yun para sa ilang takes? Bali, tatlong eksena po kasi yun. So, gusto ni Direk isang buong takes. So, siguro, makailang takes nila doon. 5 po. 5 po kami. Yan po. Ayun, okay. Thank you very much. So, thank you. And ito naman from Rewind Channel, Mr. Chippy. Chippy. Good evening po. Congratulations, everyone. First question for Liana and Shanti. Understand this is your first film, no? And your first time then doing comedy. So, how was it? And do you think that you will be doing comedy more after the movie? After doing the movie? Hello po. Actually, pangarap ko nga po talaga. Everything na tinatanong ko kung ano yung gusto ko movie. Sabi ko, lahat comedy. Kasi, wala, parang feeling ko, parang pa doon yung ano ko. Like, parang doon, way ko, parang ganun po. And sobrang saya po. Lalo na pag-off cam, ganun mga kulitan, and sana makaulit po ako. Ayun, hello po, good afternoon po. Actually, this is not my first film. I had a film before na comedy din. Kasama ko po si Carla Estrada po, si Tita Carla Estrada. And based po sa experience ko doon, tsaka po sa experience ko dito, of course, I also want to keep doing comedy movies. Thank you, girls. Then follow-up question for Direk Ben. How, Direk, this is your homecoming project with Jeremy.
nila Miss Annette, yung gumawa nun. Sa story from Miss Annette, ako yung nagsulat, tsaka nagsulat na pala si Mark Reyes yung nag-direct. So, parang ganun. So, direct kasi, recently, no, I mean, wala namang something, pero mas nagiging uso ngayon yung medyo may violence, yung mga pelikula, yung mga projects, even on TV, diba? And now you are coming up with this film na very inspirational and hopefully life-changing. So, how important it is to you to send that message across sa mga makakanood ng movie? Kasi sakto din that it's showing that Saturday. As a filmmaker naman, ako, marami akong kwento eh. Tapos binabato ko lang yan. Kung sino mag-producer. Tapos, kasi I'm the type of filmmaker na iba ibang genre. I enjoy different kinds of genre. So, pag kinuha nila, it's a pleasure for us to make it. Kasi yun nga, sabi ko, bawat pelikula, bawat kwento, parang baby mo yan ang pinapanganak. Nagkataon lang ito, kinuha ng GMA, which we should, congratulate GMA for doing something like this. Na malaki, nakakatawa, tapos unsung. Kasi usually ngayon, yung kakatipid, nalilitan ng mga pelikula eh. Dalawang taong nag-uusap, pumunta sa ganito, puro ganun na eh. Diba? So ito, ang laki ng pelikula. So, panoorin natin kasi bukod sa lesson niya, I think this is a big step towards making bigger and bolder and better films. Okay, direct. And lastly, David, kasi na-mention mo naman kanina that you were doing romance, you were doing action in the past, and then ito naman, something inspirational and feel good. So, gano'n yung ka-important for you sa mga fans mo na ganitong klase naman yung mapanood nilang gawa or role? How important? Yes. This is to the fans? Para sa'yo, gano'n ka-importante yung ganito naman yung mapapanood ng fans? Well, wait lang. Matawag sa Miss Joy. Okay, well, I think it's nice na iba naman side yung makita nila sa akin. For me naman as an actor, of course, we all want growth in everything that we do. So, for this film, it's new to me. Hopefully, the outcome is great. Yung comedy side, medyo nahihirapan talaga ako, to be honest, but then sinasabi na sa akin ni Direk na you just have to smile and just keep it light. Tapos, sobrang galing yung mga kasama ko, like si Buboy, really, sobrang galing mo, pare, acting. Oo. Tsaka, bakit nga pala tinatanong ka niya about sa aking career? Hindi ko kasi talaga alam. David, we'll be right back. But yeah, going back to your question, I'm super excited for them to see this other side of my acting career. Would you do more comedy project in the future? If it's nice, if the story is nice, I'll do it. Thank you so much po and congratulations.